Dahil nagustuhan ko talaga mga sis Brad yung aking naluto na suam na may kamatis. O, di ba nakakaiba may kamatis. At ito may natira at ito aking merienda ngayong umaga. Habang ako ay nanonood nga ng TV, habang nakasalang naman yung aking mga labahan. Dito na rin pala ako mga sis Brad nagbabanlaw sa aking washing. May 3 bisis ko pala yan pinapaikot-ikot. Tapos ko na rin banlawan at ito na dryer ko na rin. Ito mga sinampay na tinatanggal ko nga dito mga sis Brad. Ito pala yung nilabahan ko noong Sabado. O di ba isang araw lang talagang pagitan. Lunes ngayon. Dami-dami ko na naman sa katutak na naman yung aking labahan. Naka 2 basket na naman puno. Ewan ko ba, sobrang mabihis talaga tong 2 bata. Lalong-lalo na si Kuya Kyle kasi pawisin si Kuya Kyle. Kaya maya-maya talaga siya nagbibihis ng damit. Pagtapos ko nga i-dryer yung isa kong bats, yun, naglagay na naman ako ng isang bats na naman. Sobrang dami talaga. Maghapon talaga ako mga sis Brad naglalaba. Sa oras na ito mga sis Brad habang nag-voice over ako, yung aking isang labahan dyan ay nakasalang pa. Dumating na lang si Jason ng alas 5 ng hapon at hindi pa rin talaga natatapos yung aking labahan dahil nga sa sobrang hina talaga ng tubig dito sa amin. At ito nga pagdating ni Jason, niyaya ko nga siya na pumunta kami ng Sibsib para bumili ng aking maintenance na gamot dahil na uubusan na nga talaga ako mga sis Brad. Habang bumibili nga ako ng aking gamot doon sa pharmacy mga sis Brad, paglingon ko at ito yung dalawa, ayan, kumakain sila ng street food. Sabi ko nga ay ikaw Inday ha, street food na naman ha, pero nakikisali din ako kumain dyan mga sis Brad kasi masarap. Ang ating nga kinain dito ay yung ayan, spring rolls tapos kikiam. Tuwing punta talaga kami dito mga sis Brad dito sa bayan na ito, ay nako si Jason talaga asahan mo, talagang dito talaga didiretso yan at saka makikain talaga yan dito kasi mura lang, masarap pati yung sauce pa lang talaga dito mga sis Brad. Ay nako, ewan, nakaka-addict talaga yung sauce dito. Nagtanong na nga ako dito kung paano silang gumawa ng sauce, pero lang ayaw talaga nila ibigay, secret daw. At sa oras na yan, si Inday pala ang nagbibideo dyan. Kinuha niya sa akin yung aking camera dyan at nagbibideo. Tignan nyo naman ang gulo-gulo ng kanyang pagbibideo. Habang ang kumakain ako ay minibidyohan pati ako. Tapos pinakita niya rin yung kanyang kinakain na siomay. At pagdating namin dito sa bahay, mga sis Brad, ayan si Kuya Kyle, kawawa, nag-aantay sa amin. Hindi na pala namin nadalhan ng aming kinakain ng street food mga sis Brad dahil binigyan ko pala yan siya ng pira at barbecue nga ang kanyang binili daw. At ayan, yung aking labahan mga sis Brad, nag-aantay pa rin sa akin ng pasalubong. Pagpasok ko nga dito sa bahay, nagluto na kaagad ako mga sis Brad dahil nga gabi na at hindi pa tayo nakapagluto para sa ating hapunan. At ito na nga mga sis Brad yung dahon ng sili kanina na sinabi ko sa inyo na kung ano ang masarap na isahog, at ang na-winner ay ang sardinas. Kasi ito lang talagang available natin dito mga sis Brad. Wala din tayong isda. Masarap sana yun kung isda din na sinabaw. Kailang wala din tayong manok, kundi ang mayroon tayo dito ay sardinas. Sabi nga ni Jason, masarap din daw kapag makarel daw. Kailang wala talagang makarel din dito sa amin. Kain tayo mga sis Brad. Luto na yung ating ulam. Naglagay lang pala ako mga sis Brad ng sunscreen dahil aalis ako. Pupunta pala ako doon sa bahay nila ni nanay, doon sa tindahan, dahil bibili tayo ng ating mga lamas o recado kasi palengke day nga ngayon dito sa ating barangay. Basta aalis ako mga sis Brad, sunscreen lang talaga nilalagay ko sa mukha ko. Wala pala ako ina-apply na kung ano-ano sa mukha ko mga sis Brad, kundi sunscreen lang talaga dahil pag hindi tayo maglagay ng ating sunscreen ay sigurado talagang mangingitim ang mukha natin. Maitim na nga, madagdagan pa yung itim. Pangit na nga, lalo pang papangit, diba? Kaya kahit wala tayong mga nilalagay na kung ano-ano mga burting-ting dyan sa mukha natin mga sis Brad, at least natural yung beauty natin, diba? Hindi hiram. Lipstick lang, okay na sa akin mga sis Brad. Ay naku, talagang lipstick is life talaga ako. Kahit wala na akong pulbo, kahit walang hilamos, basta maka-lipstick lang. Mayroon din ba ngayon mga sis Brad na tulad ko na okay lang kahit lipstick lang ang arte natin sa ating mukha? Dumating na nga ako dito sa bahay ni nanay. Pagdating ko nga dito ay kumakain sila, pero hindi na ako kumain mga sis Brad. At pagkatapos nila nanay kumain, at ito nagyayaan nga kami na pupunta kami dito sa palengke para makapagbili kami ng lamas or ng recado pagdating nga namin dito. At ayan ang bumungad sa akin mga sis Brad, yung mga paborito nating pagkain. Gamot sa high blood, gamot sa UTI. O diba? O ayan, yung shrimp na hibi mga sis Brad, sobrang dami, mga dilis, mga kung ano-ano, mga tuyo, mga daing na paborito natin nandito din. Basta masasarap talaga yan, pero
pero wala akong nabili dyan mga sis Brad dahil yung ating pakay dito ay sibuyas, bawang at saka luya lang. Yung tuyo, mayroon pa naman kami ditong tuyo kasi bumibili ako mga sis Brad ng tuyo, kalahating kilo lang yan, anak ko, buwan bago namin maubos. At ito nga tayo dumiretso mga sis Brad sa ating pakay. Ito na, pipili na pala ako dito. Ay nako, yung sibuyas mga sis Brad ngayon pa lang, kung mamalingki kayo, medyo dami-damihan nyo na dahil tataas na naman daw ang presyo ng ating mga rikado, ng ating mga lamas. Kaya ako kanina, bumili na ako ng 1 kilo. Mag-ipon-ipon na tayo mga sis Brad ng sibuyas dahil sigurado magde-December na, mamahalan naman yan. At pagkatapos nga namin mamalingki, pagdating namin dito sa bahay, ito yung kasama ni nanay dito sa tindahan niya ay nagbabalot ng mantika. At tingnan nyo naman yan mga sis Brad, yung kanyang pagtali ng plastic ng ng mantika. Ang galing niya talagang, super tibay talaga yung pagkatali niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, videohan ko yan siya at i-share ko din sa inyo sa mayroong mga tindahan kung paano ang teknik ng pagtatali ng cellophane na matibay, yung mabilisan lang ba. 1 kilo pala yan ang kanyang binabalot. Tingnan nyo naman yun, yan, ganyan, dinoble niya yung plastic. Tapos yung isa ay parang ginawa niya, ganyan. Ang tibay talaga ng pagkatali niya. Naamangha talaga ako sa pagkatali niya. Kaya kung mayroon kayong tindahan, ganyan ninyo rin mga sis Brad ang pagtali ng inyong mantika para hindi kayo mahirapan magtali. O diba? Mayroon na naman tayong bagong idea or mayroong bagong kaalaman. Fast forward, lunch time na or pananghalian na. Si Kuya Kal tsaka si Inday pala, half day lang yung klase. Kaya dito rin sila dumiretso sa bahay ni nanay dahil dito nga ako. Kaya dito na rin sila ng nanghalian. Pero ako hindi pa rin ako kumain yan mga sis Brad dahil nagmerienda kami ni nanay ng tinapay. Kaya busog. Tapos sila ni Kuya Kal at ni Inday kumain, umuwi na rin kami dito mga sis Brad at isikaso ko na nga yung aking pinamili. Ganyan pala ang ginagawa ko mga sis Brad sa aking mga pinapamili. Tapos yung luya ko pala mga sis Brad ay hindi ko yan tinatanggal sa plastic para hindi siya matuyo kaagad. Pero yung mga sibuyas sa bawang, tinatanggal ko talaga yan sa plastic para hindi sila mabulok. Pero ang luya mga sis Brad, kasi mabilis yan matuyo or yung manigas ba, wag nyong ilabas sa cellophane, stay nyo lang yan sa loob ng cellophane, sigurado mga sis Brad, hindi kaagad yan manunuyo or titigas, yung parang siya bang magliliit, abutan talaga ng ilang linggo yan kung hindi yung magagamit kaagad. Tapos ko palang i-arrange yung ating mga lamas. Ito naman yung aking in-arrange yung ating itlog. Ay nako, ang dami ko talagang itlog mga sis Brad. Alam nyo naman dito sa bahay, si Kuya Kyle, pag wala kaming ulam, magluluto lang talaga yan ng itlog pag gutom. Kaya hindi talaga ako nawawalan palagi ng itlog. Talagang palagi kaming may itlog dito dahil kahit itlog lang may ulam sila. Nagtataka talaga ako mga sis Brad, bakit ang alkansya ni Kuya Kyle, paunti ng paunti yung laman, nakuhuling-huli ko talaga sa akto. Ito palang ginagawa, dinudukot. Yung alkansya ni Kuya Kyle mga sis Brad ay project niya noong grade 4 pa siya. Bali recycle pala yan ang dapat nilang gagawin. Lata pala yan ang ganyang ginawa dyan na kanyang project kasi gawin niya daw na alkansya. Nilagyan nga namin ng mga laman yan pero ay naku, naubos na yung laman. Fast forward na nga tayo mga sis Brad, pagdating ni Jason ng hapon at ito pinatingnan ko nga sa kanya itong washing dahil habang naglalaba ako, nagdi-drain siya ng kusa. Naku, naglalagay ako ng tubig. Yung pala ay hindi talaga nalagyan. Yung sabi ko, saan kayo napunta yung tubig nito? Bakit walang tubig? Kanina pa ako naglalagay ng tubig, walang tubig na natira. Yun pala mga sis Brad, yung kanyang goma pala dyan sa drain niya ay yung pipigil ba ng tubig ay madumi. Kaya ang ginawa din ni Jason, binuksan niya pala itong parang pipigil na goma dito sa likuran niya. May goma kasi yan mga sis Brad na pumipigil ng tubig para hindi siya tumagas. Pero nung sa atin kasi na problema ay tumatagas. Kaya tinanggal ni Jason yung goma dyan na yung pumipigil. Tapos nilinis na lang yan mga sis Brad. Tinanggalan niya ng mga dumi-dumi. At ayun, nawala nga ang problema natin mga sis Brad. At hindi na siya talaga tumatagas. Kaya kung may mga problema kayo na ganyan mga sis Brad sa inyong mga washing, kaya nila inyong gawin. Linisin nyo lang yan. Huwag nyo na kaagad dalhin sa mekaniko dahil malaki rin ang bayad. Sayang din kung may paraan, talagang gawin natin ng paraan para makalibre tayo, diba? Kaya pagkatapos ko maglaba mga sis Brad, at ito nagluto na rin ako ng aming hapunan, nilagang talong, nilagang okra at saka nilagang talbos ng kamote. Yun ang ating niluto for today's video mga sis Brad para iulam natin. Kaya kaway-kaway sa mga gusto ang ulam na ganito. Ay nako, sigurado mga sis Brad talagang parts talaga tayo pag ganitong ulam din ang inyong gusto. Naghiwa-hiwa lang din ako dito ng kamote, tuloy ng kamatis at saka sibuyas at inalo natin dito sa ating kamote na isasalad natin. Nilagay ko ng kaunting
asin at saka kaunting suka at ayun, bites na. At ngayong umaga ka mga sis Brad, pagising ko ng umaga at ito, nag-inom lang dito ako ng mainit na tubig, tapos nagsalang na rin ako ng sinaing ko at nag-adobo pala tayo dito mga sis Brad ng manok at ito niluto ko nga ito sa pressure cooker. Noong nalambot na nga after mga 30 minutes na paglalaga ko dito sa pressure cooker, at ayan, binuksan ko na mga sis Brad yung ating pressure cooker at ayan na yung ating adobo. Malambot na malambot na. At meron pala ako nabili dito mga sis Brad na maliliit na shrimp. At ito nga ginawa nating torta. Pabaon ko sana ito sa mga bata. Ipaulam sa umaga na ba sa kanila sa almusal. Kaya lang wala palang pasok yung mga bata ngayon mga sis Brad dahil dip day nga ng mga teacher kagabi. Kaya wala silang pasok. Napuyat siguro yung mga teacher. At ayan, hindi pa rin nasayang itong ating niluto mga sis Brad dahil inalmusal namin. Inulam pa namin ng tanghali itong aking niluto. Tapos binaon na lang din ni Jason. No? Diba? Makatipid tayo. At marami nga aking naluto dito mga sis Brad sa mahalagang 100 pesos. Marami na ang naluto ko dito na tortang shrimp. O diba? O at merong hiwagang kamay na nangunguha ng niluto ko. At ayan, hindi makapag-antay. Ayan o, yung hiwagang kamay. Hindi makapag-antay na maluto kasi nagmamadali na nga sa mga sis Brad dahil papasok pa siya ng trabaho niya. At ayan na nga si Inday mga sis Brad, pahiga-higa na lang. Dahil wala nga silang pasok. Pati si Kuya Kal, tulog-tulog na lang. At ito nga mga sis Brad, dahil nakakalungkot naman kumain ng mag-isa. Ayun, sinabayan ko na pala yan dito si Jason. Ang aking kinakain nga dito yung mga sis Brad ay yung ating tira-tirang ulam kagabi, yung salad natin na kamote. Ayan, ang sarap-sarap talaga. Gusto ko talaga itong kamote na salad na ito. At ayan na nga si Jason habang kumakain. Oh, yan, maalok-alok ba yung kinakain niya dyan mga sis Brad ay yung shrimp na ating tinurta. At paggising nga ni Kuya Kyle mga sis Brad, at ayan, inutusan ko si Kuya Kyle. Sabi ko, ilabas siya na yung aming mahiwagang lagayan ng labahan dahil mag-operation laba kami. At magtulungan kami na maglaba dahil marami na naman kaming labahin mga sis Brad. At ayan, si Kuya Kyle kasi ayan o, pawisan na naman, magbibihis na naman yan mamaya. Extended na hiling ni Inday sa amin dahil doon sa kanyang honor na manood na naman kami ng motocross. Gusto niya pa kasi na manood ng flat track. Kaya lang nung Sabado yung flat track at Linggo naman yung motocross. Nung Sabado kasi may duty si Jason kaya hindi kami pwedeng umalis. Tapos ngayong Linggo talagang nag-absent talaga yan si Jason. Hindi siya nag-overtime dahil para mapagbigyan din yung kanyang anak na hiling niya talaga na gusto niya talaga manood ng motocross. At isa pang inibukasan namin dito sa bahay mga sis Brad dahil nga maghapon na walang kuryente. Ano naman gagawin namin dito sa bahay? Kung walang kuryente, di ba? Kasi TV wala. Sobrang init pa kaya maaga pa umalis na kami. Para pagdating namin dito, hindi masyadong maraming tao, makapwesto talaga kami ng maganda. Nakitang-kita talaga namin yung aming pinapanood na motocross. At sa oras na yan mga sis Brad, pagti 12 o'clock na yan ng tanghali, hindi pa talaga namin nakita si Kuya Kyle dahil si Kuya Kyle ay hindi sumabay sa amin, sumabay sa kay uncle niya Nunoy, sa pinsan ko doon sa sumakay. Kaya pananghalian na hindi talaga namin makita si Kuya Kyle na ko inikot namin buong compound na itong eskwelahan na ito para lang namin makita si Kuya Kyle. At ayun nga, nakita namin si Kuya Kyle, kumain na kami at ito na, hindi namin siya pinaghiwalay sa amin. At kita mo naman yan, no? Ayan, umupo siya sa gitna ng init. Kaya si Kuya Kyle hindi nasunog kundi batok. Natutong si Kuya Kyle, maitim na nga, nasobrahan pa ng itim. At sa oras na ito mga sis Brad, ako dami-dami na talagang nadisgrasya ng mga nagmomotocross dito dahil championship na nga ito sa oras na ito. Itong video na ito mga sis Brad ay championship na yan. Kaya dami-daming disgrasya talaga. Ay naku, nakakatakot. Kaya sigaw talaga ako ng sigaw dyan. Sino ba naman mga sis Brad ang hindi mapasigaw dito kung ang mga motor na kikita mo ay lumilipad tapos paglabagsak itumba o diba talaga mapasigaw ko talaga. Tama, ipag-ubay kong nakuhaan ko ito. Nakuhaan ko ba? At sa oras na yan mga sis Brad, mayroong ambulance dahil mayroong senior citizen nga dito na hinimatay. Kaya ayun, tinakbo sa hospital. Hindi na namin alam mga sis Brad kung ano ang nangyari doon sa matanda na yon. At malapit lang nga sa amin yan mga sis Brad, yung nahimatay na matanda. Sobrang init siguro mga sis Brad, tapos hindi siya umiinom ng maraming tubig. Kaya ganon. Kasi tapos sobrang daming tao talaga. Kaya sa mga ganitong event na mainit, sa field talaga yung mga pinapanood nyo tapos mainit, ako inom talaga kayo ng inom ng tubig. Kaya ako dito mga sis Brad, daming tubig namin na baon dito. Kahit kanin, pagkain, marami kaming baon talaga dito, takot magutom.
Tapos may payong talaga kami mga sis Brad, as in isa-isa kami ng payong ng dala. Mga bata, dinalhan ko talaga ng payong yan. Kaya kahit may payong si Kuya Kyle, sunog pa rin. Dahil nga sobrang init. Kaya ako ka mga sis Brad, nasunog din ako dahil sobrang hindi mo talaga maiwasan na maanuhan ka talaga ng init. Nakakatuwa naman kasi panoorin ng ganitong mga sis Brad, lalo na yung mga bata na nagra-rides din dito. Maraming mga bata, mga tag 3 years old, 4 years old, 5 years old. Ay naku, kaya sabi nga ni Inday, ma, ako gusto ko rin magmotor ng ganyan. Ay naku, Inday, wag mo na pangarapin, sabi ko. Dahil kahit pambiling bike, wala tayo. Motor pa kaya, kasi gaganda talaga ng mga motor nila as in. Tapos may mga babaeng riders din dito na sumasali, lumilipad-lipad pa talaga yung mga motor nila. Kaya ang sarap nilang panoorin. Naku, hindi mo talaga mapigilan na makapasigaw ka talaga. Kita yung mga sis Brad, di ba lumilipad-lipad yung motor nila? Babae yun, mga sis Brad, yung nakapula na yun, babae yun yung lumilipad-lipad na motor. Ayan o, yan, babae talaga yan. Tapos yung mga bata dito na nga 4 years old, pati yung nanay at saka tatay nila tumatakbo dito sa putikan. Kaya nakakatuwa talaga tignan yung mga supportive magulang. Ano? Tapos yung championship nito mga sis Brad ay umuwi na rin kami at ito mga sis Brad yung kanilang mga award. O ayan, napadaan pala kami dito at binidyohan ko yung mga awards nila. Hanggang sa muli. Thank you. Lagi ko talaga sinasabi yan sa dalawang bata, mga sis Brad, na kapag mayroon silang achievements sa school, ay siguradong mayroon kaming ibibigay sa kanila. Kung ano yung gusto nila, yun ang ibibigay namin. Basta kayang-kaya lang namin maibigay sa kanila. Dahil lagi ko talaga mga sis Brad na sinasabi sa dalawang bata na mag-aral talaga sila mabuti dahil wala naman kaming pwedeng maibigay sa kanila na kayamanan or lupa or bahay. Dahil wala kami noon, kundi ang pag-aaral lang talaga nila, yun ang ipamana namin sa kanila, yung gagastusan namin sila sa kanilang pag-aaral hanggang makatapos sila. At sa araw na nga ito mga sis Brad, si Inday may surprise na ibinigay sa amin ni Papa niya. Kaya ito siningil kami ni Inday kung ano man yun ang ibigay namin sa kanila na gustuhan niya. Ang sabi ni Inday sa akin ay gusto niya daw gumala lang dito sa plaza dahil gusto niya daw magsakay sa mga rides, lalo-lalo na itong sa biking. Gusto niya talaga dito maka-experience. Tapos si Kuya Kyle gusto naman daw dito sa octopus, kaya pinagbigyan din kung ano yung gusto nila. Kahit walang pa surprise si Kuya Kyle sa amin ni Papa niya, sabi ko okay lang yun Kuya, better luck next time, magsikap ka pa para maabot mo kung ano yung mga pangarap mo. At ito nga mga sis Brad, iikot-ikot pala mo namin itong plaza kung ano pala ang pwede namin gawin or pwede yung pagsakyan ng mga bata. Pero bago kami nagsakay-sakay dito sa mga rides, ay kumain pala muna kami at nagbaon lang pala kami dito mga sis Brad ng kanin. Nilagay lang namin dito sa Tupperware para pagdating dito ay ulam lang ang aming bibilhin para makatipid tayo dahil wala tayong budget. At ayan na nga, fast forward na tapos na kaming kumain at nagligpit na pala si Inday at saka si Kuya Kyle ng aming pinagkainan at pinunasan na rin nila yung aming lamisa na pinagkainan namin para siyempre makatulong din tayo sa mga nagsiserve sa atin, hindi rin sila mahirapan dahil sobrang daming tao na kumakain dito. At matapos nga namin kumain mga sis Brad, nagyaya na pala si Inday na gusto niya na daw sumakay dito sa Vikings, kaya ayan, sumakay talaga sila. Sobrang tawa namin dito mga sis Brad dahil ayaw na daw nilang umulit na pagsakay dahil nahilo talaga sila ng gusto. At si Kuya Kyle nga ito, experience din namin ang maglaro-laro dito sa peryahan para maka-experience din sila mga sis Brad dahil hindi talaga sila yan naka-experience ka maglaro dito sa peryahan. Sobrang tuwa talaga nila dito mga sis Brad sa palaruan na ito dahil hindi namin nakalain na si Kuya Kyle ay shooter pala. Halos lahat nahulog na talaga yan mga sis Brad, nanalo nga sila dyan ng mga biscuits at saka ng mga chocolate. Sumubok rin si Inday dito pero kahit ni isa wala talaga siyang nahulog kaya binigay niya ito kay Kuya Kyle niya. Pero umiyak rin si Inday dyan dahil gusto niya rin daw nga siya na mag-shoot. Sabi ko, kung ikaw ang mag-shoot dyan ay siguradong wala kayong panalo, wala kayong chocolate na kakainin. At ayan nga si Inday umiiyak dahil wala daw siya na panalunan, si kuya niya lang daw. Sabi ko naman, yung panalo ni kuya mo, kayong dalawang kakain niya. Kaya yan hinati-hati ni Kuya Kyle yung biscuit at saka yung chocolate na kanilang na panalunan. Kaya tuwang-tuwa naman siya dahil binigyan din siya ni kuya niya. Ito na pala yung ribbon ni Inday.